Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin para makagawa ng panibagong video. Ito mga bro para dun sa mga nag-aabang ng update natin sa Rosy DL150. Ito mga bro yung part 3 natin. So ngayon naman ay kakalasin natin ng makina at bubuin na rin natin. Okay, so yan mga bro, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos patungkol dito sa ating Rosy DL150. Ayan mga bro, bali ito po yung makina natin ng Rosy DL150. So pasensya na kayo mga bro dun sa mga naunang video natin, hindi tayo nakadab dahil sinisipon tayo. So dito mga bro, maglagay lang kayo ng lagayan ng langis dahil i-drain nyo yan. Tapos tanggalin nyo yung tatlong bolt sa head. So pasensya na kayo mga bro, nakapass forward tayo ano. Ayan, so meron naman tayo mga full video nito sa YouTube kung paano magkalas ng buong makina step by step. So 10mm dito sa block para makalas nyo yung cylinder block. Tapos bunot lang. Ganun lang kadali. So okay pa naman yung ating block. So tanggalin ang mga 8mm dito sa may clutch side. So pag natanggal nyo yan, bunot lang yan mga bro. Napakadali lang pong bunutin yan. Alright. So malinis tayo sa langis. Kita nyo naman sa makina. Hindi po yan nag-itim. Tanggalin lang tatlong Phillips screw. At yung ating mga castle nut, tanggalin po natin yan para matanggal yung centrifugal at saka yung ating clutch. Siyempre tanggalin nyo na rin yung piston. At itong 10mm dito sa may ating clutch, tanggalin nyo. Kung nakita nyo mga bro, naka-clutch spring tayo. Tanggalin yung clutch hub, saka clutch wheel, mga washer, clutch housing at mga primary gear. Tanggalin ang change pedal. Ayan. Tanggalin ang cam plate. Oh, tapos na sa clutch side. Dito naman tayo sa kabila, sa may magneto side. So ito, naka-allen type na po yung DL natin mga bro. So, tanggalin nyo lang dyan. Makakalas nyo na po yung cover ng ating starter gear. So ito pala mga bro, ang issue nito kaya inoverall natin is sa palagay ko, basag yung crankcase nito gawa nung kicker niya ay gumagalaw. So medyo matigas, pupukin ng rubber mallet. Yung ating pinion gear sa starter, kalasin. Puro 10mm. May 17 dito. Ayan, sa puller. Gamit yan ng puller na pang TMX. Parehas lang po ito. Para matanggal yung magneto. Tanggalin yung ating one-way starter. At yung ating pivot dito sa ating cam. Okay. Cam gear. Tanggalin. Basic lang mga bro, diba? So, siguro, gagawa tayo mga bro ng full video nito simula sa umpisa. Pagdudugtungin natin tapos idadab natin ng maganda. So dito tamang kwentuhan lang muna tayo dito mga bro. So natanggal na lahat. So dito mga bro tayo sa may magneto magbubunot. Ayan. So tanggalin nyo lang yung 8mm lahat. Pag natanggal nyo ayan, konting pukpok lang. Meron namang pukpukan dyan mga bro ang pasa para makalas nyo. Ayan. Sumama na yung bearing dito mga bro eh. Ayun, laglagan yung mga transmission oh. Hindi na natin nabuo. Laglag. Uy. Yan, okay naman. Chinik natin isa-isa yung mga gearings. Okay naman. Yung mga pin, walang problema. Yung ating mga transmission, yung mga gearings, yung drum, wala pong problema. At saka yung mga, yun, basag oh. Kita nyo yun? Tama yung hinala natin mga bro. Basag po talaga siya. Ayan. So matitibay mga bro ang makina ng mga TC, mga DL. Ito, nasira kasi ito mga bro. Gawa nung pinahiram ko ito sa tropa, pinagsisipa. Ayun, talagang 100 sipa daw ang ginawa nila. Kaya nagkaganito. Yan, chinecheck natin isa-isa mga bro. Sinisipa kasi mga bro, nasira to. Gawa nung sinabi niya naman na naka-kill switch. Tapos sinusubukan panda rin. Ayun, talagang nadurog. Kahit anong motor naman pagka sinipa mo ng sobrang lakas, maulit-ulit, durog talaga. So, simbulin natin to, kicker. Mga washer mga bro, wag nyo kakalimutan. Ulitin ko kung gusto nyo panoorin itong mga bro ng step by step, mga pang 5 speeds, 4 speed, 6 speed. Meron po tayong mga video niya sa YouTube. Yan, washer. Tapos yung ating dalawang cooler dito yan. So may ating
gear. Yung ating input shop, yung kabitan ng clutch. Ito na may binubuo natin. Ito yung ating output shop. Yeah, washer, bushing, gear ulit. Okay, tapos isa pang washer. Sa kabila naman, ito washer. Ayan. Walang washer. Ito, may washer tayo dito. Dalawang magkapareho, dalawang magkatulad. Washer, bushing, saka gear. Okay, tapos washer ulit. Tapos bushing, tapos washer ulit. And then gear, bushing ulit. At saka isang washer pa tayo dito. Tapos na tayo dito mga bro, transmission. Basic lang, di ba? Dito, buti naman walang tama. Pero kung nagkaroon ng tama mga bro, meron tayong pamalit niyan. Kasi meron tayong makina na meron tayong nakaabang na makina para sa DE150. Yun. Kalas na. Ito yung pinamasisap natin mga bro. Hindi lang kita kung mapapansin nyo. Ibang crankcase na po ito. Okay? Ibang crankcase na po ito. Pinagsasalpakan natin. Ang kailangan natin is yung engine number mga bro. Kasi yun ang napakalaga. Kasi para pag-rehistro natin. Pag-rehistro. Kasi kung iba ang engine number, problema. Ayan. So, ang basag nito mga bro, ang pinamasisap natin is yung kabilang crank kung nasaan yung engine number. So, buo yung transmission mga bro. Ayan, salpak na natin yan. Yung mga washer, ingatan nyo, baka mahulog. Yun, dapat. Ganun lang kadali mga bro. Tapos, linisan nyo ating shifting drum, shifting fork, at pin. So, dapat tama yung pagkakabit kasi nasa gitna ng makina. Kung mali ang kabit nyo dito, under naman kasi yan mga bro kahit mali. Ang problema, pag nangambyo kayo, possible na walang pumasok, matigas. So, doble trabaho. Diba? Yun, pasok na. Pin, pasok natin. So, bali, isa lang ang pin nito mga bro. Hindi kagaya ng ibang motor na dalawa. Ito isa lang yung mga TMX natin. 155, 125, 175, 200. Pare-personal sila. Yan. So, langisan nyo para pag umandar siya, maganda. Yeah. Yan, gasket syempre. Ito mga bro, local lang po yung gasket natin kasi ang tagal dumating yung nozzle natin na Apple. So, ito ay, ayun, nakikita nyo mga bro. Pati yung change oil nito, yung drain plug, pinamachine shop din natin kasi nasira talaga nung nanghiram. So, ngayon ko lang na-realize na yung pagpapahiram pala, depende rin. Minsan maganda, minsan mabuti. Minsan kasi pag hindi mo pinahiram, ikaw pa yung masama, di ba? So, sa mga nangihiram naman, kapag alam nyo hindi sa inyo yung gamit, ingatan nyo mga kagaya nito. Yung nakasira nito, hindi ko na hiningaan. Ako na naggastos lahat. Ayan halatang halata, magkaiba yung crankcase. Hindi ko na napinturahan mga bro. Pero mayroon tayong pan 200cc, hindi ko na ulit kinargahan. Kasi yung deal natin na ito mga bro, nakailang overhaul na to, na 200 na to, nag 175 na. Ngayon, back to 150cc muna tayo mga bro. Ibabalik natin to sa stock. Cam, plate, stopper. Ayan, so mga tamang higpit lang mga bro. Tapos bago nyo takpan ng magkabilang side, crank, cover, clutch, tsaka yung magneto, siguraduhin yung pasok lahat ng gear. Ayan, kahit natin yung shifting pedal, axle. Okay, may washer po yun Ulit natin yung oil pump gear at yung circuit, huwag yung kakalimutan yan. Napakahalaga nyan. Yung primary gear, yung pinion gear, kabit natin yun. Unahin natin yun ay kabit. Clutch housing, and then washer, yung clutch hub, tsaka plate, mga lining, pasok na po yan. Okay, washer. Yan. So, meron tayo ditong flower na washer stopper. Hindi ko na ikinabit mga bro. Ayaw ko kasi nun Tapos, clutch spring. Yan. So, paghahapit naman ng tornilyo dito sa clutch spring mga bro, kailangan pantay-pantay. Huwag niyong bibiglain. Kasi, napuputol po yan Yan. Okay. Yan, higpit. Tamang higpit lang sa impact. Pagkatapos yan, mano-mano pa rin. Iba pa rin kasi mga bro pagkamay. Okay, centrifugal, washer, then castle nut. Yan. So, higpitan natin to ng clockwise. Hindi kagaya ito ng Rouser na pakaliwa. Centrifugal cover at saka yung tatlong screw. Phillips screw. Okay,
So, halos tapos na mga bro, di ba? So, check na lang natin kung may higpit. Clutch release bearing at saka yung clutch tooser. Then, gasket. Ayan. Taas ng gasket, crankcase cover. So, meron din tayo mga pamalit na crankcase cover nito mga bro, pang blaze. Hindi ko lang sinalpak. So, napakarami natin na pyesa nito ng DL150. Kaya walang problema masira. Buti na lang meron tayong pamalit. Ayan. Higpitan nyo lahat ng bolt dito sa gilid. Ayan. Pagkatapos ng impact, mano-mano. Talagang sulit. Hindi naman, yung impact kasi natin mga bro, may settings yung kung malakas, kung large yung small. Sa may magneto side, yan, tamang linis muna. Okay, dito mga bro, meron pong timing yan ha. Ayan, itatiming nyo muna yan. May dalawang tuldok dyan pag tatapatin nyo para matiming. Spring, tsaka yung stopper. Ayan. So, meron naman po yung mga guide, hindi kayo magkakamali dyan, ano. Ayan, ulitin ko, may timing po yan. Yung ating cam gear. Okay. So, meron diyang stopper doon sa may bearing. Ayan, meron din dito sa may sigunyal. 8mm ulit yan. Maikling tornilyo. Higpitan nyo ng tamang higpit lang. At saka yung oil seal. Ayan. Maganda pa yung oil seal natin. Lalambot pa. Quality pa talaga. Itong deal na ito mga bro ay napakalayo ng nararating nito. Narating na ito ng Nueva Ecija. Tapos Bicol. Mga mahigit 20 balik na yata ito sa Bicol. Ito yung kasangga natin sa home service nung mga nakaraang taon. Diba? Oh, one way clutch, magneto, yung kunya. Itatapat nyo lang dun sa kunya. Pitan nyo ng 14. Tama ba? 14mm o 17. Oh, tapos yung starter gear, magkabilaan yung washer po nyan. Ikabit nyo lang. Yan, hindi naman kayo magkakabaliktad kasi pag baliktad, halatang-halata yung mga gear. Yung isa malaki, yung isa maliit. Tapos ito, lihahin yung mga bro para maganda yung contact ng ating sensor. Yun po yung nagde-detect kung nasa primera, segunda, tercera. Yun yung yan, kinakabit natin. Yun. So, yan ang dahilan kung bakit minsan wala kayong gear indicator. Gaya kanina, di ba, ang itim na. So, dito mga bro, medyo pangit yung gasket natin. Ayun, pinunitan ko pa para magkasya. Mga local lang po kasi itong mga gasket na ito. Ayan, nakausli. Halatang halata naman. Pero okay na yan mga bro. Ang mahalaga lang naman dyan, huwag tumagas. Diba? Pero kung may budget kayo mga bro, doon kayo sa original syempre. Pero kung nagtitipid kayo, meron naman mga tig 120 na gasket. Yan, kaya ito, 120 lang ito. Kaya, ito muna ginamit natin. So, madali lang din naman mga bro na baklasin to kabilaan. Yung center gasket, pinasiguro ko na. Yung kabilaan, kahit pangit, pag nagpalit tayo ng lining, pwede nyo palitan ng bago, di ba? So, madali lang. Ayan, sa tamang higpit lang dito, kunting punas, boom, tapos. Ito, yung mga piston na, iba na tong piston mga bro, pero pang 150cc ito na TC 150, parehas lang po ito. Malinis na malinis pa yung piston natin, piston rings, yung arrangement na mga ring gap. Ayan, salpak na natin, langis ng pin para smooth. Yun, diba? Baliktad pa yung piston, muntik pa magkabaliktad. Yung intake exhaust mga bro lagi kong sinasabi sa inyo mayroon tamang kabit po yan, intake exhaust, may IA na nakalagay dyan. Kunti lang isa ring. Ayan, sa sigunyal, mga gear bago natin takpan kasi pag tinakpan natin to talagang takpan, matatakpan talaga to. Sa block, ibit na natin, langisan nyo lang ng konti. Ayan, tapos kunting galaw-galaw ng block mga bro para pumasok. Pasok. Ganun lang. Yung compiler pala natin mga bro, yung lower rocker arm, pinalitan din natin yan ng ibang motor. Gasket and then cylinder block. Okay, 4 na stud bolt. 12mm, hapitan nyo ng tamang hapit lang. Ayan, pagkatapos ng impact, siguruhan nyo ng kamay. 2 10mm dito sa block. Ayan, kabit nyo na. Tapos meron pa pala mga bro, 12mm dito sa gilid. Ayan, yung sa may pivot natin, meron nakasalpak na isang 12. Ayan, nasa labas. Kabit nyo yung push rod at yung rocker arm natin. 12mm ulit, tapitan nyo. Ayan. Pagkatapos nyan, huwag nyo kakalimutan tune up. So napakahalaga mga bro ng tune up, ng tuning. Ayan.
Feeler gauge siyempre, wag feeling gauge, di ba? Okay, so pagkatapos po niyan, 3 bolt na lang. So yung starter, madali na ikabit yun. Napakadalawang tornilyo lang yun. Yun mga bro, so buo na po yung ating makina. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi.